Lucas chapter 17 verse 20 to 21. At palibasay, tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. Verse 21, ni sasabihin man nila, naririto o naririyan, sapagkat narito, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Yan, isa pong mapagpalang araw po sa bawat isa po sa atin. Yan, ito po yung ating devotion, amen po, na ibinigay po sa atin ng Panginoon sa oras na ito, na matatagpuan sa Lucas chapter 20 verse 21, na may kinalaman po sa Kingdom of God or sa kaharian po ng Diyos. Sabi po sa verse 20, tinanong po si Jesus Christ ng mga Fariseo kung kailan daw po darating ang kaharian ng Diyos. Sumagot si Jesus sa kanila at sabi ni Jesus Christ sa kanila, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. Then sabi sa 21, ni sasabihin man nila o naririto o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. So, ano po kaya ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus dito? Na ang kaharian po ng Diyos ay nasa loob ninyo. Sabi kasi ng Panginoong Hesus, 'di ba, doon sa mga taga-Pariseo na ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Yung kaharian po ng Diyos, hindi ito magpapakita na sinasabi na naririto o naririyan. Kaya nga sabi ng Panginoon, ni sasabihin man nila naririto o naririyan, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Big sabihin ng loob, ito yung puso ng tao, puso ng mga Fariseo na nagtanong kay Jesus Christ kung kailan daw po darating ang kaharian ng Diyos. At sabi nga ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay hindi makikita kung saan-saan. Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo, which is sa puso ninyo. Baga sa buhay natin mga kapatid, no, na kapag once na na-encounter mo si Jesus, na bago yung buhay mo, nakilala mo siya bilang Panginoon mo na totoo, tagapagligtas, at ino-obey mo yung kalooban niya, yung will niya, yung salita niya sa buhay mo, 'di ba po, iniiwasan mo na yung mga kasalanan, yung mga karumihan sa mundong ito. Tunay po na ang naghahari na po sa puso ninyo yung Diyos. Amen. Yung kaharian ng Diyos, amen po, nasa puso na natin. Simula nung tinanggap natin si Jesus as personal Lord and Savior, at tayo po ay namumuhay na, lumalakad na ayon sa kanyang mga utos. Amen po. Utos dito po sa Biblia, sa salita niya. Kapag nangyari po yun sa buhay natin, amen, tayo po ay pinaghaharian na po ng ng kaharian ng Diyos. Nasa atin na po yung kingdom ng Lord sa puso natin. Why? Kasi po, lumalakad na tayo sa will niya. Pero kung ikaw ay patuloy pa rin sa sin, amen, sa kadiliman, sa kasalanan ng mundong ito, although na sinasabi mo na, yes, I believe Jesus, I accept Jesus, nagsisimba naman ako, pero taliwas doon sa mga sinasabi mo, tas andun ka pa rin sa pamumuhay na madilim, punong-puno pa rin ng kasalanan yung buhay mo, hindi mo pa rin inaalis yung mga ginagawa mo na hindi nakalulugod sa Diyos. Tunay po na imposible, amen po, na pagharian ng Diyos ang puso ng taong yon, na kung saan hindi po sumusunod sa kalooban ng Diyos o sa salita ng Diyos. Amen. Kasi ang kailangan sa atin ng Panginoon, may sinabi ang Lord dito sa Juan chapter 4 verse 24, na ang hinahanap ng Diyos sa atin, yung mga tunay na sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Amen po. So gusto sa atin makita ng Panginoon yung pag-accept sa Kanya ng totoo, and at the same time lalakaran po natin, amen, yung lakad ni Jesus dito sa mundong ito. Yun na nga po yung paggawa ng mabuti, amen. Hindi lang din po yun yung pagmamalasakit, pagmamahal, pagpapatawad, basta yung utos sa atin ng Panginoon, yun yung susundin natin, yun yung gaganapin natin sa buhay natin. Amen po. At kapag tunay po, tas araw-araw natin sinasamba ang Lord, amen po, no, tunay na kapag ganun po yung mangyari sa buhay natin, pinaghaharian tayo ng kaharian ng Diyos, at ang Diyos, si Jesus, ay nasa puso natin, nananahan. Kaya mga kapatid, kaibigan, patuloy po tayong mag-obey, amen, sa kalooban ng Diyos, mag-obey sa mga salita niya sa Biblia, para patuloy po na pagharian tayo ng Lord sa buhay at sa puso natin. So, yun lang mga kapatid, mahal ka ng Panginoon and mahal din kita. God bless you, see you next time in God's will. Bye!